scene nyo dun sa Seducing Drake Palma na gusto nyo i-rewind ng i-rewind? Sige, ikaw muna. Ako po, ang favorite ko po talagang scene ay yung sa sunset po. Dito po yung first time na kinis po ni Drake si Alice, except sa lips. So yun po, mas nakakakilig po siya kasi he kissed you everywhere but your lips. Because it's your first. Ako din po yun yung favorite ko dati, pero ngayon favorite ko na po yung ending. Ay, ano ba yung ending? Mamaya po papanoorin ko na. Hindi ko pa po siya pinapanood kasi may special screening later. Pero yun po yung favorite ko talaga yung eksena namin dalawa. Huwag mo lang natin i-preempt. So, yung title Seducing, I don't know if you're of age already, pero ano ang definition niya ng seduction? Yung kunwari paano isi-seduce yung, not necessarily Angela or vice versa. For me po, it's the art of attracting someone effortlessly or pwede rin mindfully. So, in the context of seducing Drake Palma, it's Alice trying to seduce Drake, but in the end, parang siya yung na-seduce. And for me, I don't know if this is part of the question, but I just want to say it anyway. The most seductive thing about Drake or Robin is his eyes po talaga. You really get lost in it. In his eyes. Oo, galing ba? How about you, Robin? Anong seduction para sa'yo? Siguro po ang seduction para sa akin, ano talaga, parang pag pinapakita na sa akin ng babae yung kung paano siya makisama sa akin, ganyan. Yun talaga yung nakaka-seduce para sa akin. Kung paano niya ako alagaan, kung paano yung ugali niya sa akin. Yun talaga yung tinitignan ko sa isang babae talaga. So, na-achieve ba yun ni Angela? Ay, Achieve. opo naman. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yun, mission accomplished! Mission accomplished. Thank you so much, Miss Dali Ann Carvajal ng Philippine Star. Up next, si Mark Magadia ng Maganda Ba Movie. Hi guys. Ito. Hello po. Question ko lang, since matatapos na yung first season ng Seducing Drake Palma, ano yung parang natutunan ninyo sa mga characters ninyo na you think is malaking naitulong sa inyo sa pag-improve sa inyong character? For me po, ang natutunan ko kay Alice is that she's so passionate about being in love. Kapag mahal niya yung tao, hindi siya basta-basta susuko lang. Ipaglalaban niya po talaga. And that kind of attitude and energy is something that I want to apply in my life. Na kahit ang dami ng pagsubok, hindi ako basta-basta susuko at lalaban lang ako. Dahil ito talaga yung mahal ko. Yan po. Ako naman po, pinaka natutunan ko kay Drake talaga na okay lang maging hindi okay. Hindi kailangan lagi malakas ka. Okay lang minsan magpakita ka ng emosyon mo. Yan. Ako po kasi parang ako si Drake, yung parang hindi mo mahalata sa kanya ng dami niyang pinagdadaanan. Lagi ko pong tinatago yun. Pero ngayon, parang pag may problema ako, sinasabi ko na talaga. Gano'n na siya. Tinatanggap ko na talaga siya. Yan po. And yung second question ko na lang, paano niyo masasabi na okay lang na ihinto na yung pag-seduce sa isang goal or sa isang tao? May limitasyon ba? Or ano yung parang trigger para sa inyo? Para sabihin nyo na it's time to stop na yung pag-seduce. Kung paano nyo man i-define yung seduction. Ano yung parang magti-trigger sa inyo to stop it? For you, for your own turn. For me kasi, dapat po, clear yung motive mo kung bakit mo po isi-seduce yung tao. Kung gusto mo po ba siyang mapagusto sa'yo,
o kung gusto mo lang po ba siyang i-date lang or good time lang. But for me, feeling ko kapag it's time to stop, kapag nag-set na ng boundary yung tinatry mong i-seduce, kapag sinabi na oh, hanggang friends ang tayo, in short, pag nabasted ka. Pero, personally, I haven't tried to seduce anyone naman. But if I were to seduce someone, I think my cue to stop would be kapag okay na kami, kapag nakuha ko na siya. Or kapag sinabi niya sa akin na, I don't like you. Yun po. Thank you po. Tama. Ako rin po, parang wala pa po ako siniseduce. Wala pa nagseduce sa akin. So, hindi ko pa na-experience yun. Pero, siguro matitigil lang ako. Siguro hindi nga ako titigil eh. Feeling ko hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para lang, oo. Hindi, yun po. Pero pag talagang ayaw na niya siguro. Hindi talaga sinabi, tumigil ka na nga. Yeah, yun po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. I think yung pinaka-takeaway natin dun, guys, is that if you must seduce, seduce respectfully, di ba? Ay, may paggalang naman. Okay, set boundaries. Alright, thank you for that question, Mark Magadia. And next up is Jojo Banaligan ng Rider PH Studio. Ay, meron bang linya yung character niyo sa Seducing Drake Palma na feel yung sabihin nung time niyo na sa totoo lang gusto niyong sabihin sa isa't isa? I'm territorial. Yun po talaga yung pinaka-feel ko linya ni Drake Palma. Ganun din po kasi ako eh. Na gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko din sabihin kay Angela. Yeah. Wow, okay. Angela. Ako po, wala po akong maisip ngayon, honestly. Pero, I think it would be, my favorite line na lang po siguro would be, Solomon, which means only you. Kasi my only choice would be you. Yan po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Last question ko. Meron ba, syempre nung binabasa niyo yung script, iniintindi niyo yung character niyo, no? Di ba? Pero syempre nung ginampanan niyo na, mas lumalim yung understanding niyo. Meron ba sa character niyo nakatangian na you wish you have para mas maging okay kayo na tao? Or mas For me, ang gusto ko po kay Alice, yung pagiging headstrong niya. Once her mind is set on something, on a goal, and if it's for the people that she loves, gagawin niya po talaga. Kahit pa mahirapan siya at marami mang pagsubok na dumaan sa goal na yun. And in life, gusto ko rin po maging ganon. Maging kasing tibay niya, kasing lakas niya, na kahit sobrang nasasaktan na siya, ipinaglalaban pa rin po niya. Grabe. Ako po yung pagiging matalino ni Drake Palma talaga. Sobrang talino po kasi ni Drake Palma. Yun po yung pinaka gusto kong makuha kay Drake. Yan. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you po. That was Jojo Banaligan ng Rider PH Studios. Up next, Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Hello guys! Okay, you said earlier na ibang level na yung chemistry niyo, right? You said earlier na ibang level na yung chemistry niyo. Yes. So ano yung mga naging mga bagay-bagay na similarities niyo na nag-check kayo? Ano yung mga bagay-bagay na yan? Siguro yung magkamukha tayo, no? Hindi. Sobrang dami po namin similarities na bago-bago lang po namin na-discover. Kasi ngayon, talagang dahil lang sa Seducing Drake Palma, kaya kami naging close. Isa na siguro dun yung yung kulitan namin dalawa. Talagang kahit ano pang kulitan niya, nagkakasundo kami lagi. Yan, Gerwin. Ikaw ba? Sa mga likes, mga gustong mga bagay-bagay, may mga ganun ba? Pagkain, movies, music, may mga ganun ba? Mga similarities. Wala po eh. Similarities. Similarities sa likes namin. Magkaiba po yung taste namin. Kunyari na lang po sa music. Magkaiba po. Gang yung music niya. Anong music? Anong music niya? Geng. Samantalang sa kanlim. Oh, pero pinapakinggan na ni Jella yung mga kasi wala siyang choice pag sa taping, yun yung maririnig. Nakakatawa naman po siya.
Pero opposite sa track naman daw, di ba? Opo. Opposite sa track, importante. Totoo ba opposite sa track? Oo, totoo naman. Totoo naman. Cute. And my last question sa early success nyo sa showbiz, ano yung mga bagay na natutunan nyo so far? Hanggang ngayon po, tinatak ko talaga ito sa ulo ko na bawal lumaki yung ulo mo. Dapat lahat ng tingin mo sa tao, pantay-pantay kayo. So, totoo lang. Dapat, yun po talaga yung pinaka natutunan ko. Tsaka yung wag na wag ka malilate. Kasi importante yung oras ng bawat isa. Yun po talaga. Ako same din po. Yun din po yung lagi pong nire-remind sa akin ng family ko na huwag po lalaki yung ulo ko and I should always remember to look back. Parang bamboo po. Yung kahit ano ba? Yung kahit tumatangkad ka na, lagi ka pa rin babalik sa pinanggalingan mo, yuyuko ka pa rin. Yun po. Very well said. Thank you guys. Thank you, You're Arvin. Thank you. Salamat po. Thank you po, Erwin Ogawa ng